Eto na mga kabasketball, ang ganda ng mga pag-uusapan natin. Sa wakas, nakapuntos na itong ating pambatong si Kai Sotto dito nga sa kanyang pagbabalik mula sa injury. At magiging sapat po yung mga laro bilang paghahanda nitong ating pambatong si Kai Sotto dyan sa Gilas, Pilipinas sa laban nila kontra sa New Zealand at Australia. Pag-usapan na rin natin yung naging performance ni Kai at yung iba pang mga bagay. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. So ito na nga, nagtapos na itong bakbakan, itong dalawang Pinoy bowlers natin, no? Diyan sa Japan B-League, Kipper Rabena ng Yokohama B Corsairs at syempre, itong ating pambatong si Kai Sotto ng Koshigaya Alpas. First quarter mga kabasketball, syempre hindi na muna inilagay si Kai diyan sa starting 5 at nakita nga natin etong si Kipper Rabena talagang umatake ng umatake dito sa pasimula ng laban. Ipinasok si Kai sa first quarter, kalahati na po, 6 minutes at doon nga no, nagbigay ng isang magandang pasa agad itong ating pambatong si Kai Sotto diyan nga kay Martin at naipasok niya yan mga kabasketball. Yun nga lang yung unang tira ni Kai sablay. At eto no, nagtapos yung first quarter 25-22 lamang etong kupunan ni Kipper Rabena. At yung second quarter mga kabasketball ay nakuha na nga ni Kai yung kanyang unang puntos dito. Ang ganda ng seal niya sa ilalim dito nga sa kalaban at wala nang nagawa kundi kumuha ng foul sa kanya. Naipasok ni Kai yung dalawang free throw niya mga kabasketball. Yun yung isa na maganda na yun yung sinasabi ko no, maganda po kasi yung kadalasan yung nagiging epekto pag nai-injured yung isang tao. Kasi gumaganda yung shooting niya. Kasi pag injured ka, most of the time, talagang puro shooting lang yung gagawin mo. So mas na-enhance yung shooting mo mga kabasketball. So yan, naka 2 points si Kai dyan. At pagdating nga nitong third quarter, kasi talagang inaano lang no, nililimit lang yung minuto ni Kai mga kabasketball. Alam naman natin yan, kakagaling niya lang sa surgery tapos na mild sprain pa siya nung huli. Pero ngayon nakikita natin yung kalawang ni Kai unti-unti nang natatanggal at talagang masasabi ko na successful yung kanyang surgery. Kasi ito, pumoste siya rito. Ang lapad nito itong binarako niya pero na-scorean niya mga kabasketball itong sentro ng kalaban. Dito naman maliit yung kanyang bantay, easy 2 points na. Although marami akong nakikita na talagang yung mga sa pick and roll no, nagro-roll si Kai, hindi pinapasa ng mga teammate niya. Okay lang po yun para sa akin kasi hindi ako after sa score ni Kai ngayon After ako doon sa recovery niya. At the same time, mapagpag niya nga yung kalawang kasi mas mahalaga sa akin na bukod syempre, mahalaga din naman na manalo itong Koshigaya Alpas. Pero mas maganda na hindi siya ma-injured na ulit. So unti-unti lang, 'di ba? Hanggang sa maging 100% siya at mapanalo niya itong Koshigaya Alpas. Pero especially yung magiging bakbakan ng ating Gilas Pilipinas kontra nga sa New Zealand at Australia kung saan kailangan si Kai. So dito ang bilang ko 6 points. Pero pag tiningnan nyo yung AI score, nakalagay doon na si Kai Sotto ay nakapagtala ng 8 points sa 19 minutes na paglalaro, no? 4 rebounds, 1 assist, tapos meron siyang 3 out of 8 na field goal shooting, 2 out of 2 siya sa free throw. So kasi dalawa lang yung nakita kong shoot niya. Lumalabas mga kabasketball na kumbaga yung katawan ni Kai ay unti-unti nang nakakabalik. Kasi naka-score na siya. Although yun nga sinasabi ko, okay lang po na hindi siya masyadong yung mga pick and roll. Siguro hindi na sanay no, yung kanyang mga teammate kasi nga halos 1 taon siyang hindi naglalaro, 'di ba? Siguro makakapag-adjust yung mga yan. At the same time siguro iniingatan lang din nila si Kai dahil baka pag binigyan nila sa ilalim magka-problema, 'di ba? Baka hindi pa nila tansyado kung ano ba talaga yung lagay ng tuhod ni Kai. Pero ngayon masasabi ko na healthy na si Kai no. Unti-unti lang mga kabasketball, although syempre hindi pa ganoon kabilis siya hindi pa ganoon kabilis si Kai. Ang kagandahan, lumapad siya, nakita natin kayang-kaya niyang barakuhin yung number 4 ng kalaban
malaki din yun. Yun nga ang malaking bagay na magagawa ni Kai kontra nga dito sa New Zealand at Australia. Kasi mga kabasketball, magkakaroon pa si Kai ng 6 na laban kung di ako nagkakamali. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung naging laban ngayon, 92-63, talo sila sa Yokohama. Magkakaroon ng laban ng Oshigaya sa Hokkaido, team ng pambato rin natin na si Dwight Ramos sa Gilas. Ayan, January 31, back to back yan, at February 1. So back to back yan, dalawang laro para kay Kai at saka siyempre kay Dwight. February 7, kalaban naman nila 89ers, 7-8 yan, so magiging 4 na laro. Tapos February 14 and 15 kontra naman dito sa Shibuya. So magiging 6 pa yung ilalaro ni Kai kasi sunod na game na nila March 7 na. Bago nga magtungo si Kai, ang sila Dwight Ramos, sila AJ Edu dito sa Pilipinas para paghandaan yung magiging laban ng ating national team kontra sa New Zealand at Australia. And by that time, como hindi nga pinupersa si Kai, magiging healthy siya. Hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.